Good morning guys, good morning sa lahat po na chopper. Good morning, good morning. Balik trabaho naman muna tayo. Medyo mahaba ang pahinga natin eh. Sariling adaptation niya, pero sabi mo, Camille, no? Dito sa halos lahat, parang ginagawa nito, parang ordinary na sa kanila yung pag bigla na lang huhuhot tayo, tapos, oy, huhuhot, sila. What did you say about this one? Ayan po, ang masaya kasi nagamit siya, parang nag-inform siya ng, hindi ko alam kung sabi ko kung darap siya, kasi parang gano'n na yung words na tinitipisa or magiging parang hindi ko masabing sikat, pero ito yung madalas na nagagamit na language para mas kaintindihan. Masaya, pero in such a way, sana hindi siya maging daan para makalimutan natin yung totoo nating tingka. Okay, mga pag-aaral talaga ng mga kapatid. Pero sa iba habang Camille, medyo nega o parinig ko yung ibig sabihin ng hugot. Ano masasabi mo naman sa kanila? Kasi di ba parang it's being used mo as parang parinig. Ayun po, medyo traffic na ngayon sa Commonwealth oh. Dami ng butas oh. Daming butas sa Commonwealth. Ingat, ingat. Nakaka-aksidente sa mga motorista, lalo na sa mga riders. Daming butas guys. Ingat lang, ingat.
kasikatan na hugot na yan. When I met her, sabi ko, ma'am, ang galing naman nakaka-honor. It's an honor na ma-meet ka, no? Kasi nga, trending yung word ng hugot eh. Siguro ano na lang, ano ba pinagkakaabalahan ni Ma'am Camille at saka baka may nice kayo imbitahan, mga up next na ba sa hugot series. May mga libro po ito. Tuwa ako pinabasa yung libro niya. Ayan, Ma'am Camille, sige ma'am, ikaw na po mag-promote. Ayan po, una, makikita nyo sa National Bookstore yung Hugot Book Series. The first book is Hugot Understanding the Misunderstood. Yung pangalawang libro, Hugot 2.0. Kasi may mga 2.0, 2.0, kalma lang kwento for the sake of people. Yung pangatlo po, Hugot 3.0, Understand the Loving That. And yung pinaka-latest po yung Hugot 4.0, Sing Dance. Please pray for me po kasi ginagawa ko yung 5th and last batch ng Hugot. Wow, good luck. We will pray for you at talagang naku, maraming mag-aabang na dyan sa mga hugot. Yung pang-5th, no, yung 5.0 na yan na hugot book. O mensahe na lang sa lahat po, ma'am, ng mga siguro ay talagang puno pa rin ng pagmamahal. Ayan. Ayun po, siguro yung iiwan ko rin yung dalawang palagi kong sinasabi. Yung una, yung pagmamahal, na nagmahal sa tayo, pero pagmamahal din. Huwag tayo matapos sa pagmamahal, huwag tayo matapos sa bigay, kasi in the end, wala namang natatapos sa pagmamahal. At pangalawa, pinakatalagang kailangan ng pagmamahal. Huwag mahal na walang pagpalit at tawad. Very well said. Naku, maraming salamat ma'am sa pagising ng maaga at pagdamay po sa amin sa programang ito. Again, that's Miss Camille or Miss Cherry Camille Depano, ang OG Hugot Queen. Thank you ma'am. Thank you po, God bless you all. Have a great day. Naku, maraming salamat po sa inyong oras. Ano rin po siya, national best-selling author ng Hugot Book Series, mga kapatid. Tuwan-tuwa siguro sila, no? Si Helen Morcilia at saka si Tukayo Mon Samson ng Manila Bulletin. Kapit ko pinasabi niya. At sa oras po na 5:24. Ayun guys, sobrang aga ng traffic, no? Kaya aga-agahan po natin sa mga papasok dyan. Yan, may bagong bagyo po tayo. Yung low pressure area na nasa may silangan na extreme northern Luzon. Although, itong bagyong Ineng, may local name na Ineng ay hindi naman natinasang magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Huling namata nito 925 kilometers. Silangan extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na hangin nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa gitna pagbugso na nasa 55 kilometers per hour. Wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal at mukhang hindi tayo magtataas ng babalaho sa anumang bahagi ng ating bansa dahil nga ho, Sir Mon, nasa papalabas na ho ito ng Philippine Air Responsibility by tomorrow na umaga. Nasa labas na ito ng ating PAR sa patungo na sa may bahagi ng Japan. At sa ngayon po, yung habagat pa rin yung nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa at medyo maulan pa rin sa may Pangasinan, Zambales at Bataan. Habang sa Kamaynilaan, bagamat mababawasan na yung mga malalakas ng mga pag-ulan, maulap na kalangitan na mararanasan pa rin sa araw na ito. Although in the coming days, in-expect po natin, generally mas mababawasan na yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Mas malaki na yung posibilidad na mas makita ho natin ang araw sa mga susunod na sandali ho. Sa ngayon, nakataas pa rin, Sir Mon, yung ating babala na gale warning. Ito ay para sa mga maliliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka. Delikado pa rin maglayag sa mga baybayin ng kanlurang Luzon dahil nga inaasahan pa rin natin na magiging maalin yung karagatan. Dulot pa rin yan ng pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Sir Mon, po yung latest natin. Opo, sir. Bali, dito sa Metro Manila, wala na po kasi mga pag-ulan ngayong madaling araw. Magtutuloy-tuloy na po ba ito o mamaya iba pong senaryo na naman? Actually po, dahil nga
ang habagat kasi, ang madaling araw yan na gabi, hapon or gabi. Dahil nga nakita rin natin significantly, wala naman siya malalakas sa mga pag-ulan. Asahan natin na papunta na tayo sa mas mababang tsansa o papunta tayo sa mas paaliwalas na panahon in the coming days. Although, posible pa rin yung mga rain showers and thunderstorms. Kaya mainam, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa Oo, ulan. tama. Huwag pa rin pong kalilimutan. After Ining, bagyong Ining, sir, may kasunod na bang bagyo ulit? Sa ngayon, wala pa tayong minomonitor na bagong low pressure at sa ngayon, no, base sa pinakaling datos natin, bagamat hanggang 3 bagyo yung nasa natin ngayong buwan ng Setyembre. Pero sa satellite image natin talagang ano sir, no? Parang malaki pa rin yung ulan na mararanasan natin dito sa because of habagat ito. Tama, 'di ba? Ang concentration ho, sir, ay yung western section na lamang ng Sa Luzon. western section. Okay. Yes. O at least mga kapatid, medyo aaliwalas kahit paano ang panahon, pero wag pa rin pong kalilimutan ng mga panangga sa ulan o init man. Maraming salamat Sir Obet sa inyong weather update. Maraming salamat, Sir Mon, mula sa Pag-asa, Obet, Patrina. Maraming salamat po at magandang umaga. Kape-kape na. Sabi nga ni Tokayong Mon Samson ng Manila Bulletin. Malaking problema pa rin po sa Pilipinas ang malnutrisyon. Katunayan, base sa pinakabagong datos ng National Nutrition Council o NNC, nasa 3 milyong bata sa bansa hanggang 5 taong gulang ang walang sapat na nutrisyon. Pinakamarami rito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, maging sa Eastern Visayas at Mimaropa. Nasa 27 million naman ang overweight o sobra sa timbang kung saan karamihan sa kanila ay mula sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Problema rin ang bilang ng mga bansot o maliit para sa kanilang edad. Isa sa bawat 4 na bata edad 5 taong gulang o 26.4% ang may tuturing na bansot. Nakakabahala ito para sa NNC dahil ang mga batang bansot ay 4 na beses daw na mas madaling mamatay. May malaking epekto din daw yan sa utak ng mga bata, itong tinatawag nga pong malnutrisyon. Paliwanag pa ng NNC kung nabansot sila sa unang 2 taon, hindi na raw tumatalino. Bumababa na yung school performance ng bata pagpasok sa paaralan. At para tugunan yan, inilunsad po ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 para lutasin ang problema ng malnutrisyon sa bansa. Kabilang po sa mga pamunahing estratehiya na isutulong dito ay ang pagpapaigting ng healthier diet at ang pagtulak sa ilang hakbang gaya po ng pagbawas sa pagkain ng mga nakakasama sa kalusugan. Kaya check nyo yung mga chikiting, yung mga anak, mga kapatid kung sila po ay nasa tamang height based on their age. Samantala, patay po ang isang dentista ng Department of Health matapos sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa isang truck. Nahagip pa sa CCTV ang SUV na binabagtas ang National Road sa bayan po ng Argao, Cebu. Ilang segundo lamang narinig po ang isang pagsabog. Wasak na wasak ang sasakyan at pumailalim ang kalahati nito sa likod ng truck. Dead on the spot ang driver ng SUV na kinilalang si Doktora Annie Irene Rufo, isang dentista ng Department of Health sa Central Visayas. Papuntang Negros Oriental daw ang truck na may kargang sakong-sakong semento, ngunit huminto muna ang driver at pahingatin ito sa tabi ng kalsada para magpahinga. Ngunit laking gulat na lamang na may biglang kumalabog sa kanilang likuran at nang tignan nila, ito na nga nakita na may bumangga na pala sa kanilang sasakyan. Pero ayon sa pulis, may pananagutan pa rin ang driver ng truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Grabe, nakaparado na lang yung truck. And dead on arrival po sa ospital ang isang batang lalaki sa Camarines Sur matapos mabulunan sa kinaing rambutan. Kwento ng ina ng bata, naglalaro po ang anak sa labas nang makarinig na lamang siya ng sigawan. Doon na raw nakita ng ina na nahihirapang huminga ang anak. Nalunok na pala kasi ng bata ang kinaing rambutan na buong buo, may laman pa at may buto. Oras naman na mayroon kayong nakikitang nabubulunan, mainam na gawin po ang tinatawag na Heimlich maneuver. Una, ilalagay po yung kamay sa pagitan ng pusod ng nabubulunan, itutulak papasok at pataas para mailabas po yung bumara sa lalamunan. Para sa mga bata, maaaring gawin naman yung back slap o yung paghampas sa gitna ng likod na mas makakaiwas daw sa iba pang injury, mga kapatid. Oo, parang ano lang yan. Pag nauntog ka, may baba mo. Ayan. Hindi ka lang kung may epekto ba yun? 4 lang po sa bawat 10 Pinoy ang kontento naman sa senior high school, ayon po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa kinumisyong survey ni Senador Win Gatchalian, 41%
ng 1,200 respondents ang nagsabing satisfied sila sa senior high school, pero 42% naman ang hindi kontento at 16% ang hindi pa masabi kung sila ba ay kontento o hindi. Sabi ni Gatchalian, ipinapakita ng survey na bigo ang programa sa pangako nitong gawing college ready at work ready ang mga graduate ng senior high school. Lumabas din daw sa 2020 discussion paper ng Philippine Institute for Development Studies na 20% lamang ng senior high school graduates ang nakakasa. Baka nakakasama ito siguro sa labor force. 70% naman ang nagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Sa usapin naman ng pasahod, hindi rin daw malinaw kung may benepisyo o wala ang senior high school graduates kumpara sa grade 10 at second year college completers. Good morning lang kay Ma'am Mar Sanyano. Maraming salamat po ma'am sa inyong panonood, pakikinig. Pagbati rin daw sa lahat ng uring manggagawa na bumabangon araw-araw para harapin ang panibagong hamon sa buhay, lalong-lalo na sa kanyang asawang si JC Sanyano. Ingat po and more power, sabi niya. At salamat po sa inyong pakikinig palagi sa programa, pati na rin si Ma'am Lorena Marta de la Paz at si Boss Jonas Sulit. Good morning. Again, sa ating pampaisip question mga kapatid, ano bang masasabi ninyo sa mga nag-t-shirt ng West Philippine Sea sa ginanap nga pong Gilas versus China fight last Saturday? Tawag na sa ating hotline 8632-7332 at pag-usapan natin yan ng live sa programa. Pero sa puntong ito, pag-usapan muna natin yung tungkol pa rin po sa Gilas Pilipinas na ngayon nga sunod ng sasabak sa Asian Games. At makakasama natin ngayong umaga, napaunlakan po tayo. Walang iba kundi ni Sir Quinito Henson, isa pong batikang sports analyst. Magandang umaga sir and welcome sa programa. Bati muna Sir Quinito. Sa lahat mga nakikinig Opo. sa program nyo, Mon, good morning to everyone and hope you have a good day. Yes, of course, we do. At saka magkakaroon talaga tayo ng good day ngayon, lalo sa pag-uusap natin, Sir Quinito. Una sa lahat, your reaction sa pagkakapasok ng Gilas Pilipinas Olympic Qualifiers. Tama ba? Tingin nyo, gano'ng kalaki yung chance natin dyan na matupad pa rin yung Olympic dream na yan? Well, yung chance natin para pumasok sa Olympics by winning the tournament, yung Olympic qualifying tournament, pwede natin sabihin slim or none. Mahirap na pumasok kasi iisa lang ang magbabagi sa qualification tournament. All over the world, there are 24 teams na magbabagi dito sa that will compete in these Olympic qualifying tournaments. Apat siya, no? And there will be bidding kung saan gagawin itong yung apat Olympic qualifying tournaments. 6 teams per tournament, and only the champion of each tournament will make it. Kasi only 12 teams will play men's basketball sa Paris Olympics. Yung 8, alam na natin kung sino-sino sila, no? Yung mga pumasok galing sa World Cup. Opo. At saka yung host team na France. So 8 teams garantisado na meron silang slot sa Paris Olympics to play men's basketball. So 4 na lang ang paglalabanan sa Olympic